Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Masang Pilipino. Kiko Pangilinan, tutol sa pagbaba ng edad ng criminal liability matapos ang Tacloban school shooting. Mariing tinutulan ni Senator Francis Pangilinan ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at nasugatan halos 20 others. Ayon kay Pangilinan, hindi ang pagbabago sa batas, kundi ang mas mahigpit na pagpapatupad nito ang dapat pagtuunan ng pansin upang matugunan ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Ito ang kanyang payag. Rather than amend the law, it's to strengthen the enforcement of the law. Sinangayunan ito ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco na nagsabing hindi ang kaalaman ng mga bata sa batas ang nagtutulak sa kanila upang masangkot sa karahasan. Binigyan din ni Pangilinan na sa ilalim ng umiral na batas, maaari pa ring managot ang minor de edad sa pamamagitan ng criminal prosecution. Ayun nga, sinampahan. Kaya lang, hindi naman makukulong. Dadalhin lang sa isang rehabilitation center. After 1 year, pwede na siyang pakawalan. Ganon yung batas eh. Ano yung criminal prosecution, rehabilitation na inutukos ng hukuman at iba pang legal na proseso depende sa kanilang edad at antas sa pag-unawa ng kanilang ginawa. Muling naging sentro ng diskusyon ang mga minimum age of criminal responsibility matapos ang insidente sa Tacloban kung saan may ilang opisyal na nananawagang repasuhin ang kasalukuyang batas kasunod ng trahiya. Salamat po sa mga nananawagan. I don't know kung nabasa ba ni Kiko Pangilinan or itong Executive Director Oka yung text messages ng 2 minor de edad. Ang nagpalakas, isa sa nagpalakas ng loob nila na gawin yon ay alam nila hindi sila makakasuhan. Hindi sila makukulong ng matagal. Dahil sa batas ni Pangilinan. Nandun sa exchange of text messages ng 2. Tapos sasabihin, hindi batas ang problema. No, to me. Si Tatay Digong na mismo ang nagbatiko sa batas na ito. Nung presidente pa si Tatay Digong. May napanood akong video nilabas. Tinatawag niyang batas na ito ang dahilan kung bakit nag-increase tenfold. Times 10 ang pagtaas ng krimen ng mga minor de edad dahil sa batas na ito ni Kiko Pangilinan. Kaya itong si Kiko Barsaga, may post siya, sabi niya, sino bang senador na walang utak na gumawa ng batas na ito? O, alam na natin, sinong gumawa? Kiko Pangilinan. Mabuti pa ang PNP. May post akong nabasa. Pabor ang PNP na ibaba ang age of criminal liability to 12. Sa ngayon kasi 15 eh. Ibaba ng 12. Okay na ako noon sa 12. Dati-dati kasi, nung wala pa ang batas ni Pangilinan, 9 years old pababa, yan lang ang exempted. 10 pataas, wala na yan. Kulong na yan. So, itong 14-year-old suspect, yung talagang bumaril ng todo, nangako ang DSWD, sisiguraduhin daw na magbabago ang suspect. Kaya lang sabi niya, it will take years. Yan nga ang problema eh. Ito, dahil sensationalized lang ito, kaya natutukan. Siguro, after 1 year, baka hindi nila i-release kung hindi. Kaya lang, how about other cases? Ang daming krimen na ginagawa ng minor de edad na surrender na lang ang DSWD worker. Wala silang magawa, kundi i-release. Kasi nga, kulang ang pasilidad. Yung batas ni Pangilinan, nakasaad doon, ang mga minor offenders, hindi sa kulungan dadalhin, kundi sa bahay pag-asa. How many bahay pag-asa do we have? Kaunti. Kaya mapilitan na lang ang DSWD na i-release ang bata sa mga hindi sensational na kaso. Pag-release ng bata, gagawin na naman ang parehas na krimen. Kaya, sana manaig ang panawagan na ripasuhin ang batas. Sana itong Senate hearing na pangungunahan ni Risa Ontiveros,
Sana ang maging conclusion nito is ma-amend ang batas ni Pangilinan. Baka naman, ang hearing na ito is, alam mo na, opinion ko lang ito, kakandidato si Senator Risa na Pangulo sa 2028, ito na. Makakatulong ulit sa kanya ito. Wow, salamat po. Congratulations po, Senator Risa Hontiveros, sa iyong pag-iimbestiga nito. Sana nga magbunga ito ng maganda para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. First time natin ito, kaya kanina umaga bago yung apo ko nagpunta sa eskwela, nag-usap kami. Tinanong ko siya tungkol sa shooting incident kung alam niya. Alam na rin niya pala. So sabi ko, apo, just tell me baka may nambubuli sa iyo sa school, sabihin mo sa akin. Kaya lang, baka naman ikaw ang nambubuli. Hindi naman daw. Kaya, napakasakit yung nangyari ito. I can relate sa dalamhati ng mga parents, relatives ng mga batang namatayan. Sana hindi na ito maulit pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. O karon mo na sa mag-atop ang magihatag nga yero. Oh, salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi niining. Hero karon nga akong ginatok diri sa akong gihimong abo. Kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay nitabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og sinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay